Kinakabahan ako. Before anything else, syempre magdadasal muna tayo. In-expect ko na we will be traversing different kinds of roads. Iwas muna sa picture para hindi makaabala sa ibang riders. Anong take ko sa mga na-aksidente during this challenge? Sa totoo lang, napakaingay ng salitang respeto dito sa BIMC 2024. Dapat na mag-umaga. Yay! Hi guys! So habang medyo fresh pa tayo, it's about 2 hours before mag-start yung takeoff ng Boss Ironman 2024 Luzon leg. And very excited na ako. Thank you so much Wheeltech Philippines for making this possible. Tatakbo tayo with Team Wheeltech, and syempre, hindi natin makakalimutan yung mga sumuport sa atin for this year's Ironman. Evo Helmet Philippines, Team Graffiti, WWR Manila for Feargun, Falco, and Segura. Yan. Thank you Narvaez Clinic, Hawaii, Microtex Philippines. Thank you so much. Of course, di mawawala ang Imprint Customs, Adahor Dental. Shoutout sa'yo, Team Katagumpay, Narvaez Clinic, and Zeneo Stars. Maraming salamat po. And many more. Yan, let's go na. Woo! Kinakabahan ako. But slight lang, I'm wearing my Feargun Air Vest. And very excited. Let's go? Let's go. So guys, ito yung time na nasa grid na tayo and we're just waiting for the go signal from the organizers para makatakbo na kami. But before anything else, syempre magdadasal muna tayo. Praying for everyone's safety para sa buong challenge na ito. And guys, for everyone's information, I also joined yung Boss Ironman last year and I'm proud to say na natapos ko naman siya. Honestly guys, kahit second time ko nasasali, there's still a lot of things that I fear. As in, kinakabahan pa rin ako pero mas nananaig pa rin yung excitement ko and will natapusin yung challenge na to. Sobrang daming participants taon-taon and kita nyo naman sobrang dami ring nanonood at sumusuporta sa bawat rider na sumasali dito. Kita nyo naman guys, grid pa lang punong-puno na ng tao. Grabe, nakakakilabot pa rin talaga and hindi kasi ako madalas sumasali ng mga endurance but I always like to challenge myself. I'd like to see what I can do and this time sumali ako to do better than what I did last year. Sabi nga ni Mark Song, finish strong and that's what I intend to do. So ito na nga, nagsimula na yung challenge. That's 1,400 kilometers for this year's leg. Paglabas ng Subic, bayan-bayan na kami. Kasama natin ang Team Wheeltech but unfortunately, paglabas pa lang namin, hindi ko na sila makita. So sabi ko sa sarili ko na kahit mag-isa ako, tatapusin ko talaga to. Sabi ko naman, hindi naman ako magmamadali. As in, normal ride lang. Lagi naman ako nagmomotor kaya feeling ko mahaba lang talaga to pero kakayanin ko. Sabi ko, eventually may mahahanap akong kakilala ko and siguro sasabay na lang ako kung sakali pero kahit mag-isa ako, I will finish this. Buti na lang along Zambales Road, I had to check kung tama ba yung map ko kasi nga mag-isa lang ako. And to my surprise, si Sir Mer of Wheeltech was following me all along pala. Tumigil siya tapos sabi niya sa akin sabay na daw kami. So from then on, nag-body system na lang kami and sumabay na ako sa kanya. Super happy naman ako syempre that time kasi alam kong very experienced na to si Sir Mer and I am in good hands kasi nga magaling siya magmotor. So this year, there will be 9 checkpoints and since I have limited memory space sa aking camera, sabi ko magbi-video na lang ako dun sa mga checkpoints. Just like last year, in-expect ko na we will be traversing different kinds of roads. Last year kasi sobrang lakas ng ulan at aside sa mga lubak at sira-sirang kalsada, may mga landslide din kaming nadaanan. Buti na lang din, equipped yung motor ko sa mga ganito, which is one of the advantages of using an adventure bike and tires na rin, syempre. So guys, here's checkpoint number 1 in Lingayen, Pangasinan. So I arrived here at 12:28 AM dun sa passport ko. Papasok pa lang sa checkpoint, ang dami ng tao at ang dami ng motor. Sabay-sabay na rin pati yung mga participants na naka 4-wheel. Pagdating dito, park agad kung saan nakapark yung mga motor and then kinuha ko na agad yung passport ko para magpatatak and bumalik na agad ako sa bike. Sabi ko kasi hindi na ako magtatanggal ng helmet para mas mabilis and syempre iwas muna sa picture para hindi makaabala sa ibang riders na naghahabol din ng oras. After nyan, umalis na ako agad. Hinanap ko na yung aking kabady na si Sir Mer and now on to the second checkpoint. Yung second checkpoint guys is located in La Union and we arrived here at 1:35 AM. Hindi na masama, 'di ba? Ito yata yung may pinakamaiksing distance between checkpoints. Maliwanag dito and again marami kaming kasabay na riders papunta dun sa checkpoint.
Madami na ring nag-aabang and same game plan din, kuha passport, patatak, and then right out agad. Sobrang dami ko pang energy dito at ang taas-taas pa ng adrenaline ko, which is good. Sabi nga nila, take advantage of it. Third checkpoint is in Vigan, Ilocos Sur, and una kong naisip, wow, nasa Vigan na pala ako. Kung tutuusin, halos dulo na to ng Luzon, and nakakatuwa kasi okay na okay pa ako. Ang ganda ng daan papuntang checkpoint kasi if I'm not mistaken, ito na yata yung Calle Crisologo, the famous tourist spot here na pinupuntahan ng mga tao. Syempre, ni-recall ko na rin yung mga times na nakapunta ako dito and mas maliwanag ang checkpoint dito ha. Mas marami ding tao dito kaya this time we stopped to rehydrate. Buti na lang may booth yung Wheeltech and may baon naman akong drinks pero dahil malamig yung Gatorade sa booth, yun na lang yung ininom ko. Nakakatuwa kasi ang daming nag-aabang dito but then again, we have a time limit and time is of the essence. So hindi pa rin kami pwedeng magtagal ng sobra. So ride out na agad and biyahe na ulit. So ang next checkpoint ay Sanchez Mira and hindi ko makakalimutan tong daan na to kasi along the road of Pagupod, may nadaanan kami na nasa seaside na tapos full moon pa. So sobrang ganda ng view kahit gabi. Kung ako ang tatanungin nyo guys, anong take ko sa mga na-aksidente during this challenge? Of course, I feel bad and of course, my heartfelt condolences goes to the family of the bereaved and pati na rin yung mga na-injure dahil sa aksidente. Hindi lang BIMC ang may endurance challenge guys. Every year or every month may nagaganap na endurance. Ang pinagkaiba lang ay big bikes ang gamit dito sa Ironman at di hamak na mas mahaba siya. Para sa akin, pag sumakay ang driver sa motor, responsibilidad niya ang lahat ng mangyayari sa ride niya. Whether may endurance o wala, nagkakaroon ng aksidente pero dahil napakaraming riders sa sumali dito at nasa public road tayo dadaan, mas malaki ang chance na magkamali. Sa totoo lang, napakaingay ng salitang respeto dito sa BIMC 2024 pero ang totoong dapat paggamitan natin ng respeto is yung respeto sa mga lokal na naninirahan kung saan tayo dadaan para sa Ironman. Dapat panagutan ng mga rider na naka-aksidente yung bawat taong naperwisyo nila. Nakakalungkot isipin na yung iba meron pang pamilya, diba? Hindi ako expert sa pag-analyze paano mamimitigate yung mga ganitong pangyayari and at the end of the day, an accident is an accident at walang may gusto nito. Kaya dapat natin tandaan na kailangan nating magdoble o tripleng ingat kapag sumasakay tayo sa motor at syempre maging responsableng rider tayo. A few minutes later, ito na nga, umuulan na. Hindi naman ganun kalakas but it's enough para mabasa yung mga gear namin at syempre mas lumamig yung pakiramdam. Dito na rin nagsimula yung mga kurbada at dahil bundok yung dadaanan namin, kailangan namin mag full tank at mag-recharge ng energy. Time check, it's 5:16. Malapit na kami sa checkpoint ng Sanchez Mira. So, nag-gas lang kami ng konting stretching. So, nangangalay na kami. Thankfully, guys, maganda ang weather. So, pero hindi na maganda yung buhok ko. Okay pa naman. Dapat na mag-umaga. Yay!